Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka katulad ka rin ni Mirela na tahimik lang lumalaban sa buhay. O baka may kilala kang taong kahit paulit-ulit na minamaliit ay hindi pa rin bumibitaw sa pangarap. Kaya manatili ka hanggang dulo ng parteng ito dahil dito magsisimula ang buhay ng isang dalagang matagal itinago sa likod ng anino ng sarili niyang pamilya. Sa maliit na bayan ng San Isidro, kung saan ang umaga ay nagsisimula sa amoy ng bagong lutong pandesal, usok ng mga tricycle at sigawan ng mga tindera sa palengke, naroon ang isang lumang karinderya sa kanto ng Magsaysay Street. Hindi ito maganda sa paningin ng mga mayayaman. Kupas ang pintura ng pader, may bitakang sahig at kapag tag-ulan ay kailangan pang saluhin ng timba ang tulo mula sa bubong. Pero sa lugar na iyon lumaki si Mirela Sarmiento. 17 taong gulang si Mirela, morena, payat at laging nakapusod ang buhok dahil bihira siyang magkaroon ng oras para ayusin ang sarili. Sa unang tingin, akala ng marami ay ordinaryong anak lang siya ng may karinderya. Pero kung titigtan mo ang mga mata niya, makikita mong may kakaibang lalim doon. Parang isang batang matagal nang natututong lunukin ng pagod, sama ng loob at pangarap na hindi niya masabi ng malakas. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gising na si Mirela. "Mirela, bumangon ka na dyan. Malapit nang dumating ang mga mangingisda." Sigaw ng nanay niyang si Adelfa mula sa kusina. Hindi na kailangan pang ulitin iyon. Kahit inaantok pa, kahit kagabi ay hating-gabi na siyang natapos sa assignment, agad siyang babangon mula sa manipis na banig sa gilid ng kwarto. Hindi siya natutulog sa kama tulad ng ate niyang si Vionel. Sa bahay nila, ang kama ay para sa may kinabukasan, sabi ni Adelfa. At sa mata ng nanay niya, si Vionel iyon. Si Vionel Sarmiento, 20 taong gulang, maputi, laging ayos ang buhok at nag-aaral sa isang pribadong kolehiyo sa bayan. Pangarap nitong maging abogado. Sa bawat kapitbahay na dumaraan sa karinderya, hindi nakakalimutan ni Adelfa na ipagmalaki ang panganay. "Ang Vionel ko, malayo ang mararating niyan. Abogada yan balang araw." Madalas niyang sabihin habang naglalagay ng sabaw sa mangkok ng customer. Kapag may nagtatanong naman tungkol kay Mirela, ningiti lang si Adelfa ng tipid. Si Mirela, masipag yan sa bahay, magaling maghugas, maglaba, maglinis, malaking tulong sa karinderya." Parang kutsilyong paulit-ulit na dumidiin sa dibdib ni Mirela ang mga salitang iyon. Hindi dahil nahihiya siyang tumulong, hindi dahil ikinakahiya niya ang karinderya. Ang masakit, kahit gaano kataas ang marka niya sa school, kahit ilang medalya ang maiuwi niya, ang nakikita lang ng pamilya niya ay ang kamay niyang marunong magkusot ng damit at maglinis ng kawani. Isang umaga, habang nagbabalat siya ng sayote para sa tinulang manok, bumaba si Vionel mula sa kwarto, suot ang bagong plantsyang blouse at mamahaning sapatos. May hawak itong bag na binili ni Adelfa noong 1 linggo gamit ang ipon na dapat sana ay pambayad sa lumang utang sa bigasan. "Ma, nasa na po ba yung allowance ko? May group study kami mamaya sa coffee shop. Nakakahiya naman kung wala akong pang-order." Agad na huminto si Adelfa sa paghalo ng ginisang bawang. Binuksan niya ang maliit na kahon sa ibabaw ng aparador at kumuha ng ilang daang piso. Ito, dagdagan mo na lang kung ulang. Huwag kang magtitipid sa pagkain. Nag-aaral ka, kailangan mong alagaan sarili mo." Napansin ni Mirela ang hawak niyang kutsilyo. Naisip niya ang project niya sa science na kailangan ng illustration board at marker. 3 araw na niyang gustong humingi pero hindi niya magawa dahil alam niyang isusumbat lang sa kanya ang gastos. Napansin ni Vionel ang tingin niya at ngumiti. "Bakit? Kailangan mo rin ng allowance. Akala ba scholar ka sa public school? Libre na nga pag-aaral mo, hihingi ka pa." Hindi sumagot si Mirela. Ipinagpatuloy niya ang pagbabalat ng sayote pero bahagyang nanginig ang daliri niya. "Mirela," sabat ni Adelfa, "mamaya pagkatapos ng klase mo, dumaan ka sa palengke.
Kunin mo yung inorder kong 2 kilong manok kay Mang Berto. Tapos pag uwi mo, labhan mo yung uniform ng ate mo. May presentation sila bukas. Doon napatingin si Mirela. Ma, may review po ako mamaya. Sabi po ni Ma'am Felisa, kailangan ko po raw manatili sa school kasi may exam. Exam na naman, putol ni Adelpha. Puro ka exam. Ano bang mapapala natin dyan? Si ate mo ang kailangan mag-focus. Malapit na siyang mag-law school. Ikaw kahit pumasa ka ng pumasa, sino ang magpapaaral sa'yo? Tahimik sa gilid ang tatay niya ang si Nestor. Nakaupo ito sa malit na bangko habang nagbibilang ng sukli. Narinig nito ang lahat pero gaya ng dati, hindi ito nagsalita. Mabait si Nestor sa tahimik na paraan, ngunit iyon din ang kanyang kahinaan. Hindi siya naninigaw tulad ni Adelpha, pero hindi rin niya kayang ipagtanggol si Mirela. Tay, mahinang tawag ni Mirela. Umaasang kahit isang beses ay may kakampi siya. Umiwas ng tingin si Nestor. Sundin mo na lang muna ang nanay mo, anak, para walang gulo. Para walang gulo. Iyon ang laging dahilan. At sa bawat para walang gulo, si Mirela ang laging nadudurog. Sa school, ibang Mirela ang nakikita ng mga tao. Doon, hindi siya utusan. Hindi siya anino ni Vionel. Doon, siya si Mirela Sarmiento, ang estudyanteng laging nasa top 1, ang batang kayang tapusin ang math problem bago pa matapos magsulat sa board ang guro, ang tahimik na dalagang may malinis na sulat at matalas na isip. Sa library ng San Isidro National High School, madalas siyang abutan ni Gino Salcedo, ang batang librarian assistant na mas matanda sa kanya ng ilang taon. Hindi opisyal na guro si Gino, pero nagtatrabaho ito sa school library habang kumukuha ng education unit sa gabi. Payat ito, nakasalamin at mahilig magtago ng mga lumang reviewers para sa mga estudyanteng alam niyang may pangarap. Mirela, tawag ni Gino isang hapon habang inaabot sa kanya ang makapal na folder. Nakita ko to sa storage room. Lumang reviewer para sa National Scholarship Exam. Baka makatulong. Nagulat si Mirela. Scholarship exam po? Oo, para sa mga graduating students na gustong mag-aral sa Maynila. Full tuition, dormitory, allowance. Mahirap makapasok pero kung may kaya, ikaw yun. Hinawakan ni Mirela ang folder na parang isang bagay na marupok at mahalaga. Hindi ko po alam kung papayag si Mama. Umupo si Gino sa kabilang bahagi ng mesa. Minsan, Mirela, may mga pangarap na hindi muna kailangang ipaalam sa mga taong sisira agad sa kanila. Ihanda mo muna sarili mo. Kapag nandun na ang pagkakataon, saka mo harapin. Hindi agad nakasagot si Mirela. Sa unang pagkakataon, may taong nagsabi sa kanyang posible. Hindi mahirap, hindi bagay, hindi sino ang gagastos, kundi posible. Ilang araw matapos iyon, tinawag siya ni Ma'am Felisa Aragon pagkatapos ng klase. Si Ma'am Felisa ay guro niya sa mathematics, isang babaeng mahigpit sa klase pero may pusong malambot para sa mga estudyanteng nagsisikap. Mirela, nabasa ko yung essay mo tungkol sa pabahay para sa maihirap, sabi nito habang hawak ang papel niya. Hindi lang maganda ang grammar mo, malalim ang dahilan mo. Bakit civil engineering ang gusto mo? Napatingin si Mirela sa bintana. Mula roon ay tanawang ilang kabahayan sa gilid ng eskwelahan, dikit-dikit at gawa sa pinagtagpi-tagping yero. Noong 14 po ako, ma'am, nasunog yung bahay ni Naaling ni Risa. Nandun po ako. Nakita ko kung paano gumumo agad yung dingding. Sabi ng mga tao, malas daw. Pero naisip ko po, hindi lang malas. Baka kung mas maayos ang pagkakagawa, kung mas ligtas ang kuryente, kung may taong nagdisenyo ng tama, baka may nailigtas. Tahimik na tumingin si Ma'am Felisa sa kanya. Gusto ko pong gumawa ng bahay na hindi basta natutumba. Bahay na kahit mahirap ang nakatira, hindi delikado. Ngumiti si Ma'am Felisa, ngunit may lungkot sa mata. Kung ganon, lalaban tayo. I-register kita sa scholarship exam. Ako munang bahala sa forms. Namalaki ang mata ni Mirela. Ma'am, wala po akong pambayad sa requirements. May paraan. Ang kailangan ko lang sa'yo, huwag kang susuko bago pa magsimula.
Mula noon, naging lihim na mundo ni Mirela ang library, classroom at maliit na sulok ng likod ng karinderya kung saan siya nag-aaral sa gabi habang tulog na ang lahat. Kapag napapaso ang kamay niya sa kawali, iniisip niya ang formula sa physics. Kapag naglalabas siya ng uniform ni Vionel, inuulit niya sa isip ang English vocabulary. Kapag pinapagalitan siya ni Adelpha, tahimik niyang binibilang ang araw bago ang exam. Sa karinderya, may isa pang taong nakita sa kanya, si Lolo Evaristo, isang matandang lalaki na laging nakaputing polo na luma na ngunit malinis, may tungkad at palaging umuupo sa pinakadulong mesa. Walang nakakaalam kung saan ito nakatira. Ang alam lang nila, araw-araw itong umu-order ng sabaw at kanin, minsan ay kulang pa ang bayad. "Mirela," tawag ni Lolo isang tanghali, "ikaw bang nagluto ng munggo ngayon?" "Opo, Lolo. Pasensya na po kung maalat." "Hindi, sakto lang." Ngumiti ang matanda. "Marunong kang magtimpla. Marunong ka ring makiramdam sa kailangan ng tao." Natawang mahina si Mirela. "Pagod lang siguro kayo, Lolo, kaya nyo nasabing masarap." "Hindi. May mga taong kahit pagod, maayos pa rin ang ginagawa. Ibig sabihin, may disiplina." Hindi alam ni Mirela kung bakit, pero gumaan ang pakiramdam niya sa matanda. Minsan, kapag walang tao, kinukwento niya rito ang school, si Ma'am Feliza, ang pangarap niyang maging engineer at ang takot niyang baka hanggang pangarap na lang iyon. Isang hapon, habang mahina ang ulan at halos walang customer, tinanong siya ni Lolo Evaristo, "Kung sakaling magkaroon ka ng pagkakataong umalis dito para mag-aral, aalis ka ba?" Natigilan si Mirela. "Hindi ko po alam. Mahal ko po pamilya ko kahit..." Hindi niya na ituloy. "Kahit hindi ka nila laging nakikita?" Dugtong ng matanda. Bumaba ang tingin ni Mirela sa basang sahig. "Baka po kasi isipin nila wala akong utang na loob." Matagal na tumahimik si Lolo Evaristo bago sumagot. "Anak, ang utang na loob hindi kadena. Hindi yan dapat ginagamit para pigilan kang lumipad." Tumimo iyon sa puso ni Mirela. Dumating ang araw ng scholarship exam. Hindi alam ni na Adelpha at Vionel. Ang alam nila, may school activity lang si Mirela. Si Ma'am Feliza ang nagbigay ng pamasahe, si Gino ang nagpabaon ng sandwich, at si Lolo Evaristo, bago siya umalis, ay tahimik na nag-abot sa kanya ng lumang ballpen. "Gamitin mo to," sabi nito. "Matagal na sa akin yan. Maraming pinirmahang mahahalagang papel." "Baka mawala ko po." Hindi mawawala sa taong marunong magpahalaga. Sa exam room, nanginginig ang kamay ni Mirela sa una. Nakapaligid sa kanya ang mga estudyanteng may mamahaling calculator, bagong bag, at magulang na nanghihintay sa labas. Siya, lumang ballpen lang ang dala at sandwich na binalot sa plastic. Pero nang makita niya ang unang tanong, unti-unting nawala ang kaba. Para siyang bumalik sa library, para siyang kausap si Ma'am Feliza, para siyang hinahamon ng mundong matagal nang nagsasabing hindi siya kasali. Sinagutan niya ang exam ng buong puso. Lumipas ang ilang linggo, bumalik sa dati ang buhay. Gising ng maaga, luto, hugas, school, palengke, laba, aral sa gabi. Walang may alam na sa bawat tunog ng cellphone ni Ma'am Feliza, kinakabahan siya. Hanggang isang tanghali, habang naghuhugas siya ng plato sa likod ng karinderya, humahangos na dumating si Ma'am Feliza. "Mirela!" Napalingon siya, basang-basa ang kamay sa sabon. "Ma'am?" May hawak na sobre si Ma'am Feliza. Nangingilid ang luha nito habang nakangiti. "Nakapasa ka!" Parang tumigil ang buong paligid. "Nakapasa po saan?" "Sa National Scholarship Exam, full tuition, dormitory, monthly allowance, may internship program pa sa Maynila. Mirela, pasok ka!" Hindi niya namalayang nabitawan niya ang plato. Mabuti na lang at plastic iyon. Napahawak siya sa gilid ng lababo, hindi dahil malungkot, kundi dahil sa sobrang bigat ng saya na parabang hindi niya alam kung paano tatanggapin. "Ma'am, totoo po ba?"
Yinakap siya ni Ma'am Feliza. Totoo, may pagkakataon ka na. Mula sa mesa sa dulo, tahimik na nakatingin si Lolo Evaristo. Hindi ito sumalita, pero may ngiting hindi maipaliwanag sa labi. Kinagabihan, hinintay ni Mirela na matapos ang hapunan bago niya inilabas ang sobre. Naroon sina Adelfa, Nestor at Vionel. May fried chicken sa mesa dahil may mataas na grade si Vionel. Espesyal ang hapunan kapag may achievement si Vionel. Kapag si Mirela ang may award, madalas ay tirang ulam lang ang kasabay. Ma, Tay, may sasabihin po ako. Hindi tumingin si Adelfa. Bilisan mo, marami ka pang huhugasin. Inilapag ni Mirela ang sobre sa mesa. Nakapasa po ako sa scholarship exam. Sa Maynila po. Libre tuition, dorm, may allowance. Kailangan ko lang po ng guardian consent. 1 linggo na lang po ang palugit. Tumigil si Nestor sa pagsubo. Si Vionel naman ay dahan-dahang kinuha ang papel at binasa. Habang tumatagal, iniiba ang mukha nito. National scholarship? Mahinang sabi ni Vionel. Bakit hindi ko alam na nag-exam ka? Hininga ng malalim si Mirela. Kasi alam ko pong hindi kayo papayag agad. Pero ma, Tay, gusto ko po talagang mag-aral. Gusto ko pong maging engineer. Sa unang pagkakataon, sinabi niya iyon ng buong buo. Hindi pa bulong, hindi sa isip lang. Buong buo, kahit nanginginig. Tumingin si Adelfa sa kanya. Walang tuwa sa mukha nito. Walang pagmamalaki. Sa halip, malamig na galit ang sumilay sa mga mata niya. Engineer? Ulit ni Adelfa. Tila nandibiri sa salitang iyon. At sino ang gagawa rito sa karinderya? Sino ang maglalaba? Sino ang tutulong sa amin? May allowance naman po ako. Pwede po akong magpadala kahit konti kapag... Akala mo ganun kadali? Singhal ni Adelfa. Porke may papel kang dala, aalis ka na? Gagaya ka pa sa ate mo? Napayuko si Mirela, pero hindi niya binawi ang sobre. Si Vionel naman ay tumawa ng mahina. Ma, hayaan mo na. Baka akala niya madali sa Maynila. Baka pagdating doon, siya rin ang unang umiyak at umuwi. Mirela, mahinang sabi ni Nestor, baka hindi pa ito ang tamang panahon. Napatingin siya sa ama. Tay, kailan po magiging tamang panahon para sa akin? Walang naisagot si Nestor. Sa labas, nagsimulang lumakas ang hangin. Sa loob ng bahay, mas mabigat ang katahimikan. Hawak ni Mirela ang scholarship letter na parang huling hibla ng pag-asa niya. Alam niyang sa gabing iyon, hindi pa tapos ang usapan. Alam niyang may darating pang mas masasakit na salita. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya kayang itago ang pangarap niya sa ilalim ng lababo, sa likod ng kalan, o sa ilalim ng pinaglumaan ni Vionel. Dahil sa loob ng maraming taon, siya ang anak na naiwan sa likod. Nguit ngayong may pintong bumukas sa harap niya, kailangan niyang magdesisyon kung mananatili pa ba siya sa lugar na hindi siya nakikita o hahakbang patungo sa buhay na matagal na niyang ipinagdarasal. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parteng ito, dito na susubukin kung hanggang saan kayang tiisin ni Mirela ang sakit mula sa sariling pamilya. At kung paano minsan, sa sandaling akala mong tuluyan ka ng tinaboy ng mundo, doon pala darating ang pintong matagal nang inihahanda para sa iyo. Hindi agad natapos ang katahimikan sa hapagkainan. Nananatiling nakalatag sa mesa ang sobre ng scholarship ni Mirela. Ngunit walang isa man sa pamilya niya ang humawak doon na parang isa itong biyaya. Sa halip, tila isa itong kasalanang bigla niyang inilabas sa harap nila. Nakaupo si Adelfa sa kabisera ng mesa. Nakataas ang kilay, namumula ang mukha sa pigil na galit. Si Vionel naman ay nakasandal sa upuan. Hawak pa rin ng papel, pero hindi na iyon binabasa. Paulit-ulit lang niyang tinitingnan ang pangalan ni Mirela na nakasulat sa official letter na para bang hindi niya matanggap na ang bunsong kapatid na lagi niyang tinatawag na tagahugas ng plato ay nakapasa sa isang exam na hindi man lang niya sinubukang kunin.
Si Nestor ay nanatiling tahimik. Nakayuko ito sa plato pero hindi na rin kumakain. Ma, muling sabi ni Mirela, pilit na pinapalakas ang boses kahit halos bumigay ang tuhod niya. Hindi ko po kayo iiwan ng basta-basta. May 1 linggo pa po. Tutulong pa rin po ako sa karinderya habang nandito ako. Kapag nasa Maynila na po ako, magtitipid ako. Kung may matira sa allowance, ipapadala ko po sa inyo. Nahampas ng kamay si Adelfa sa mesa. Allowance? Akala mo ba madadala kami sa ilang pisong padala mo? Ang kapal ng mukha mong magplano nang hindi man lang nagpapaalam. Ma, kung nagpaalam po ako noon, papayagan niyo po ba ako? Saglit na natigilan si Adelfa, ngunit mabilis ding nagbalik ang tigas sa mukha nito. Hindi, dahil hindi praktikal ang mga pangarap mo. Isa lang ang kaya naming pag-aralin ng maayos at iyon ay si Vionel. Siya ang may direksyon, siya ang marunong makisama, siya ang hindi lumalaban sa magulang. Tumingin si Mirela sa ate niya. Sa loob ng maraming taon, hindi niya kinuskulaman si Vionel. Naiinggit siya, oo, pero hindi niya hiniling na bumagsak ito. Ang gusto lang niya ay magkaroon din ng puwang sa bahay nila. Pero sa gabing iyon, habang nakikita niyang nakangisi si Vionel sa gilid, unti-unting lumilinaw sa kanya na hindi lang siya basta nakalimutan ng pamilya niya. May mga taong sinadya talagang huwag siyang hayaang umangat. Baka naman kasi ma, sabi ni Vionel habang nilalaro ang dulo ng kutsara. Baka kapag nakapag-Maynila yan, makalimutan na niya kung saan siya galing. Baka mamaya ikahiya na tayo niyan. Nalingon si Mirela sa kanya. Ate, kailan ko kayo ikahiya? Ngisi ni Vionel. Hindi pa, pero halata naman sa'yo. Feeling mo mas matalino ka sa lahat. Tahimik ka lang pero ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Hindi mataas ang tingin ko sa sarili ko. Gusto ko lang magkaroon ng kakaitaon. Kakaitaon? Ulit ni Adelfa. Kakaitaon mo na nga rito. May buob ka, may pagkain ka, may pamilya ka. Anong kulang? Napatingin si Mirela sa paligid. Sa lumang dingding na may mantyas ng usok, sa istanting puno ng plato, sa lababong naghihintay sa kanya matapos ang hapunan, sa banig sa sulok kung saan siya natutulog, at sa mga mukha ng mga taong dapat sana ay unang matuwa para sa kanya. Pagtingin po, mahinang sagot. Hindi iyon narinig ni Adelfa, o baka narinig pero ayaw intindihin. Mula sa bukas na bintana, may ilang kapitbahay nang nakikisilip dahil lumalakas ang boses ni Adelfa. Nandoon si Divina Malubay, ang kilalang tsismosa sa kalye, kunwari ay bumibili ng suka sa kabilang tindahan pero nakapako ang tenga sa bahay nila. Nandoon din si Kapitan Tiburcio na naglalakad sana pa uwi, ngunit huminto nang marinig ang sigawan. Adelfa, ano na naman ang gulo dyan? Tawag ni Divina mula sa labas. May problema ba? Sa halip na tumahimik, mas lalong lumakas ang loob ni Adelfa. Tumayo siya at hinablot ang sobre sa mesa. Problema? Itong anak kong walang utang na loob. Gusto raw mag-Maynila. Gusto raw maging engineer. Akala mo naman kung sino. Ma, pakiusap po, sabi ni Mirela. Namumula na ang mata. Huwag niyo na pong ipagsigawan. Bakit? Nahihiya ka? Dapat lang, dahil hindi mo alam ang lugar mo. Lumapit si Adelfa at itinulak sa dibdib ni Mirela ang papel. Magtrabaho ka na lang na labandera sa probinsya, sigaw nito. Mas bagay sa iyo yon kaysa mangarap na parang anak mayaman. Hindi lahat ng batang marunong magbasa ay dapat nang lumipad. Parang huminto ang paghinga ni Mirela. Narinig niya ang mahinang bulungan sa labas. Narinig niya ang pigil na tawa ni Vionel. Narinig niya ang upuang bahagyang gumalaw ng tila gustong tumayo si Nestor, pero nanatili pa rin itong nakaupo. Sa lahat ng sakit na natanggap niya mula pagkabata, iba ang tama ng gabing yon. Hindi dahil unang beses siyang pinahiya, kundi dahil sa harap ng pagkakataong maaring magbago ng buhay niya, ang mismong nanay niya pa ang nagtulak sa kanya pabalik sa lupa. Tumulo ang luha niya, pero hindi siya humagulgol. Dahan-dahan niyang pinulot ang sobre mula sa sahig matapos itong mahulog. Inayos niya ang tupi. Pinunasan niya ang basang gilid gamit ang laylayan ng damit niya. Pagkatapos, tumingin siya kay Nestor. Tay, sabi niya, nanginginig ang labi. Wala po ba kayong sasabihin? Sumikip ang mukha ni Nestor. Tumingin ito kay Adelfa. Pagkatapos kay Vionel, bago bumalik kay Mirela. Anak, baka pwedeng pag-usapan natin bukas.
Napangiti si Mirela. Ngunit hindi iyon ngiti ng saya. Iyon ay ngiti ng isang taong sa wakas ay naintindihan na ang sagot kahit walang nagsasabi. Bukas na naman po. Bulong niya. Lagi na lang bukas. Tumalikod siya at pumasok sa maliit na silid sa likod ng kusina. Doon niya itinago ang lumang suitcase na matagal na niyang pinunasan at nilagyan ng mga gamit. Hindi iyon puno. 2 pares ng damit, lumang notebook, reviewers ni Gino, ballpen ni Lolo Evaristo, isang litrato ng kanilang bahay noong bata pa sila ni Vionel at kaunting perang naipon niya mula sa tip ng mga customer. Nang lumabas siya bitbit ang suitcase, biglang tumahimik ang lahat. Saan ka pupunta? Sigaw ni Adelfa, hindi makapaniwala. Hindi agad sumagot si Mirela. Naglakad siya papunta sa pintuan. Bawat hakbang niya ay mabigat, hindi dahil nagdadalawang isip siya, kundi dahil iniiwan niya ang batang sarili na paulit-ulit umasa na balang araw, mamahalin din siya ng pantay. Mirela, sigaw ni Nestor. Ngayon ay nakatayo na. Anak, gabi na. Ngayon ka lang tumayo, tay, naisip niya. Pero hindi niya iyon sinabi. Huminto siya sa may pintuan at humarap sa kanila. Hindi ko po alam kung saan ako matutulog ngayong gabi, sabi niya. Pero mas alam ko pong wala na akong matutulugan dito bilang anak. Napanganga si Divina sa labas. Si Kapitan Tiburcio ay napakamot sa ulo, parang ngayon lang nakita ang ganitang bigat sa pamilyang lagi niyang inaakalang normal lang ang sigawan. Dramahan, singhal ni Vionel. Babalik din yan bago maghating gabi. Humigpit ang hawak ni Mirela sa hawakan ng suitcase. Hindi na ate. Lumabas siya ng gate. Malamig ang hangin. Umaambon pa rin ng bahagya at mudilas ang semento sa tapat ng bahay. Wala siyang payong, wala siyang kasigurasunan. Ngulit sa kakaibang paraan, habang nasa labas siya ng bahay na matagal niyang pinagsisilbihan, ngayon lang siya nakaramdam ng kaunting luwag sa dibdib. Ilang hakbang pa lang ang nalalakad niya nang biglang may malakas na ilaw na tumama sa kalsada. Isang sasakyan ng dahan-dahang huminto sa tapat ng bahay nila. Hindi iyon tricycle, hindi jeep, hindi delivery van, isang itim na limousine. Sa buong Magsaysay Street, tila sabay-sabay na tumigil ang mga tao. Si Divina ay napaatras. Si Kapitan Tiburcio ay inayos ang kwelyo ng polo niya. Si Vionel ay lumabas ng bahay na nakakunot ang noo, habang si Adelfa ay halos hindi makapagsalita. Bumukas ang pinto ng limousine. Unang bumaba ang isang lalaki na naka-uniform, si Mang Raiko, ang driver. Sunod na bumaba ang isang babae na nakasuot ng cream blazer, may hawak na leather folder, at may seryosong tindig na tila sanay humarap sa malalaking tao. Magandang gabi, sabi ng babae. Ako si Attorney Celandine Obias. Tumigil ang tingin nito kay Mirela. Kayo po ba si Mirela Sarmiento? Napatanggo si Mirela, hindi pa rin makapaniwala. Opo, bahadyang ngumiti si Attorney Celandine. Mabuti at naabutan namin kayo. Ako ang legal representative ng Luminary Builders Foundation. Sinundo po namin kayo ayon sa instruction ni Don Evaristo Valderrama. Kumalat ang bulungan sa paligid. Don? Mahinang sabi ni Adelfa. Sinong Don Evaristo? Sa pagkakataong iyon, mula sa kabilang pinto ng limousine ay bumaba ang matandang lalaking nakaputing polo, may tungkod at may payapang mukha. Si Lolo Evaristo. Ngumit hindi na siya mukhang simpleng customer ng karinderya. Nakatayo siya ngayon na may dignidad ng taong matagal nang sanay respetuhin. Kahit kailan ay hindi niya ipinilit iyon. Nanlaki ang mata ni Mirela. Lolo Evaristo? Ngumiti ang matanda. Pasensya na anak, matagal kong itinago ang buong pangalan ko. Evaristo Valderrama. Dati akong may-ari ng Valderrama Consolidated Builders. Ngayon, pinamumunuan ko ang foundation na tumutulong sa mga batang may pangarap at may puso. Halos mawalan ng kulay ang mukha ni Adelfa. Si Vionel ay natulala. Si Nestor naman ay tila hindi alam kung hihinga o magsasalita. Sandali, sabat ni Adelfa. Pilit na inayos ang boses. Anak ko yan, hindi niya pwedeng basta. Tumingin si Don Evaristo sa kanya. Hindi galit, ngulit matalim ang katahimikan sa mga mata nito. Alam kong anak ninyo siya ginang Sarmiento, kaya nga mas nakakalungkot na sa dami ng taong nakakita sa galing niya, kayo pa ang hindi. Walang nakasagot. Binuksan ni Attorney Celandine ang folder. Nakapasa si Mirela sa National Scholarship Program. Bukod doon, personal siyang inirekomenda ni Don Evaristo para sa mentorship track ng Luminary Builders. Sakop ng foundation ng kanyang tuition, dormitory, buwanang allowance, learning materials at transportation papuntang Maynila.
May temporary guardian arrangement din po habang inaayos ang legal documents dahil siya ay minor de edad pa. Hindi pwede, biglang sigaw ni Adelfa, pero basag na ang tapang sa boses niya. Kailangan namin siya rito. Doon unang nagsalita si Mirela nang hindi nanginginig. Kailangan niyo po ba ako bilang anak, ma? O kailangan niyo lang po ako dahil may hindi kayong mautusan? Parang sinangpal si Adelfa ng tanong na iyon. Hindi siya nakasagot. Lumapit si Don Evaristo kay Mirela at hinawakan ang balikat niya. Hindi kita kukunin kung ayaw mo, sabi nito. May karapatan kang magdesisyon. Pero kung sasama ka, hindi ibig sabihin tinatalikuran mo ang pinanggagalingan mo. Ibig sabihin lang, hindi mo hahayaang doon matapos ang buhay mo. Napatingin si Mirela sa bahay, sa pinto, sa mesa sa loob, sa lababong puno pa rin ng hugasin, sa mga mukha ng pamilya niyang hindi niya alam kung galit, takot o napahiya. Huling tumama ang tingin niya kay Nestor. May luha sa mata ng ama niya. Anak, bulong nito. Gusto sanang tumakbo si Mirela at yakapin siya, pero naalala niya ang lahat ng gabing hinintay niya itong tumayo para sa kanya. Minsan, ang pagmamahal ay hindi sapat kung palagi kang iniiwan nitong lumaban mag-isa. Huminga siya ng malalim. Sasama po ako. Si Vionel ay napaatras parang hindi niya matanggap ang narinig. Hindi ka magtatagal doon. Tumingin si Mirela sa kanya. Wala nang galit sa mukha niya. Pagod na lungkot na lang. Baka nga mahirapan ako. Baka umiyak ako. Pero mas gugustuhin kong umiyak habang sumusubok kaysa manatili rito na unti-unting nawawala. Tinulungan siya ni Mang Raiko na ilagay ang lumang suitcase sa sasakyan. Bago sumakay, lumapit sa kanya si Ma'am Feliza na kanina pa nasa kabilang gilid ng kalsada. Hingal na hingal dahil sinunda ng limousine matapos tawagan ni Attorney Celandine. Mirela, sabi ng guro habang pinupunasan ng luha. Proud ako sa iyo. Sumunod si Gino, may dalang maliit na plastic bag. Sandwich, nahihiyang sabi nito. Baka magutumin ka sa biyahe. Doon tuluyang napaluha si Mirela. Hindi mula sa pamilya niya dumating ang unang tunay na basbas, kundi mula sa mga taong nakakita sa kanya kahit hindi nila kadugo. Sumakay siya sa limousine. Habang umaandar ang sasakyan palabas ng San Isidro, hindi niya nakita ang bayan bilang kulungan. Nakita niya ito bilang pinanggalingan. Masakit, magulo, mulit bahagi pa rin ng kanya. Sa tabi niya, tahimik na umupo si Attorney Celandine at inabot ang isang obre. Schedule mo sa dormitory orientation. Bukas ng umaga tayo darating sa Maynila. Magpahinga ka muna. Hindi makatulog si Mirela. Sa bintana, pinanood niya ang ilaw ng mga bahay na unti-unting lumalayo. Hawak niya sa kandungan ang scholarship letter at ang lumang ballpen ni Don Evaristo. Pakiramdam niya ay nasa pagitan siya ng dalawang mundo. Ang mundong iniwan niya at ang mundong hindi pa niya alam kung paanong haharapin. Pagdating sa Maynila kinabukasan, sinalubong siya ng ingay, taas na mga gusali at bilis na mga taong tila laging may hinahabol. Dinala siya ni Attorney Celandine sa dormitoryo ng foundation. Malinis iyon, simple, may maliit na kama, mesa, aparador at bintanang tanaw ang malawak na lungsod. Dito muna ang magiging kwarto mo. Sabi ni Attorney Celandine. Dahan-dahang hinawakan ni Mirela ang gilid ng kama. Kama, sariling kama. Hindi banig sa tabi ng kusina, hindi sulok na kailangang ligpitin kapag may bisita. Nang maiwan siyang mag-isa, umupo siya sa kama at saka lang siya humagulgol. Hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil ngayon lang nagkaroon ng espasyo ang katawan niya para maramdaman ang lahat ng pagod na matagal niyang nilunok. Kinabukasan, nagsimula ang orientation. Doon niya nakilala si Ilaria Montes, isang masayahing scholar na anak ng jeepney driver mula Cavite. Ikaw si Mirela? Tanong ni Ilaria habang inaayos ang ID lace. Ako si Ilaria, huwag kang kabahan, pareha tayong mukhang naligaw sa mall. Napatawa si Mirela sa unang beses matapos ang mabigat na gabi. Nakilala niya si Naya Corvantes,
tahimik na nursing student na laging may dalang maliit na rosary sa bulsa, at si Ciro Beltran, isang architecture student na may mamahaling relo at mayabang ang dating. Ikaw yung personal recommendation ni Don Evaristo? Tanong ni Ciro, bahagyang nanunukat ang tingin. Impressive! Sana kaya mong panindigan. Hindi sumagot ng mahaba si Mirela. Sisikapin ko po. Nagsimula ang mga unang linggo niya sa Maynila na puno ng pagkalito. Nahihirapan siya sa bilis ng lessons. Nahihiya siya sa Ingles ng mga kaklase. Naliligaw siya sa campus. Minsan, hindi niya alam kung aling tren ang sasakyan. May gabing umiiyak siya sa CR ng dormitoryo dahil namimiss niya ang amoy ng sabaw sa karinderya, kahit alam niyang doon din galing ang maraming sugat niya. Pero hindi siya sumuko. Tuwing madaling araw, nag-aaral siya sa study hall. Tuwing Sabado, pumupunta siya sa public library kasama si Ilaria. Si Naya ang nagtuturo sa kanya kung paano huminga kapag inaatake siya ng kaba. Minsan naman, kahit mayabang, napapansin niyang iniiwan ni Ciro sa mesa niya ang mga extra drafting sheets kapag alam nitong ubos na ang kanya. Pagkalipas ng isang buwan, itinatawag siya ni Don Evaristo sa opisina ng Luminary Builders Foundation. Malawak ang silid, ngunit hindi nakakatakot. Sa dingding ay may mga litrato ng paaralan, pabahay, tulay at evacuation centers na itinayo ng foundation. "Kamusta ka na, Mirela?" tanong ng matanda. "Pagod po," tapat niyang sagot. "Pero masaya po. Natatakot pa rin po ako minsan na baka hindi ako sapat." Tumanggo si Don Evaristo. "Lahat ng nagsisimula, natatakot, pero gusto kong malinaw sa'yo ito. Hindi kita tinulungan dahil naawa ako. Tinulungan kita dahil nakuta kong kahit pagod ka, pinili mong maging mabuti. Nakita kong kahit maliit ang tingin sa'yo ng iba, malaki ang tingin mo sa pangarap na makakatulong sa marami." Napaluha si Mirela, pero hindi na iyon luha ng kahinaan. "Gagalingan ko po." "Hindi lang gagalingan," sabi ni Don Evaristo. "Matututo ka, magkakamali ka, babangon ka, at balang araw, ikaw mismo ang gagawa ng mga tahanang hindi basta natitibag ng bagyo, kahirapan o pangmamaliit." Sa unang pagkakataon, hindi na parang malayong bituin ang pangarap ni Mirela. Parang blueprint na ang unti-unti nang nabubuo sa harap niya. At sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa maliit na mesa sa dormitoryo, binuksan niya ang notebook niya at isinulat ang unang pangungusap sa pahina. "Hindi ako umalis para kalimutan ang pinanggalingan ko. Umalis ako para patunayan na hindi doon nagtatapos ang buhay ko." Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parting ito, makikita natin na kahit nakaalis na si Mirela sa bahay na matagal na siyang hindi pinakinggan, hindi ibig sabihin ay tapos na ang laban niya. Dahil minsan, kapag nagsisimula ka ng umangat, mas dumarami ang taong susubok hilahin ka pababa. Pero doon din nasusukat kung gaano katibay ang puso ng isang nangangarap. 2 taon nang lumipas mula nang isulat ni Mirela sa kanyang notebook ang mga salitang, "Hindi ako umalis para kalimutan ang pinanggalingan ko. Umalis ako para patunayan na hindi doon nagtatapos ang buhay ko." Sa loob ng 2 taong iyon, maraming nagbago sa kanya. Hindi na siya ang dalagang laging nakatungo kapag may nagsasalita ng malakas. Marunong na siyang sumakay sa tren kahit siksikan. Hindi na siya naliligaw sa malalaking gusali ng unibersidad. Nakakaya na rin niyang makipag-usap sa English kapag kailangan, kahit minsan ay nanginginig pa rin ang dila niya kapag kaharap ang mga estudyanteng halatang laki sa yaman. Natuto siyang gumamit ng drafting software, magbasa ng structural plans, at magpuyat ng hindi umiiyak sa bawat pagkakamali. Ngulit kahit may bagong lakas na si Mirela, nanatili pa rin ang simpleng ugali niya. Hindi siya maluho. Kadalasan, simpleng blouse, maong at sapatos na paulit-ulit niyang nililinis ang suot niya.
Kapag may libreng pagkain sa seminar, nagbabaon siya ng kaunti para kina Ilaria at Naya. Kapag may bagong libro sa library, siya ang unang humihiram at huling nagsasauli dahil halos kabisado na niya ang bawat pahina. Sa engineering department, unti-unti siyang nakilala. Si Mirela Sarmiento ba yung nanalo sa Design Analysis Challenge? Siya yung scholar ni Don Evaristo. Grabe raw gumawa ng computations, parang hindi napapagod. Hindi niya hinanap ang atensyon, pero kusal itong dumating. Sa isang National Student Design Contest, gumawa siya ng proposal para sa low-cost flood-resilient housing na pwedeng itayo sa mga lugar na madalas bahain. Hindi man ito pinakamaganda sa paningin, ito ang pinakapraktikal, pinakaligtas at pinakaangkop sa mahihirap na komunidad. Nang ideklara siyang grand winner, halos hindi siya makapaniwala. Tumayo siya sa entablado, hawak ang certificate habang pumapalakpak ang mga tao. Sa unang hanay, naroon si Don Evaristo na nakangiti ng tahimik. Katabi nito si Attorney Celandine Obias na matikas pa rin ang postura ngunit may kislap ng pagmamalaki sa mata. Nasa gilid din sina Ilaria at Naya, halos mapunit ang lalamunan sa pagsigaw. "Mirela! Ikaw na!" Napangiti si Mirela. Sa sandaling iyon, naalala niya ang maliit na karinderya sa San Isidro. Naalala niya ang lababong puno ng hugasin, ang banig sa tabi ng kusina, ang gabing bitbit niyang suitcase habang umuulan. Hindi para magmukmok sa sakit, kundi para maalala kung gaano kalayo na ang narating niya. Ngulit hindi lahat ay natuwa. Sa likod ng auditorium, nakatayo si Ciro Beltran. Guwapo pa rin ito, maayos manamit, laging mukhang galing sa pamilyang hindi kailanman ng problema sa papasahe. Noong unang taon nila, madalas nitong tignan si Mirela na parang palaisipan. Hindi lantad ang pangmamalait nito, pero naroon sa tono ng boses, sa paraan ng pagtatanong, sa maliliit na ngising tila nagsasabing, "Sigurado ka bang kaya mo?" Si Ciro ang inaasahan ng marami na mananalo sa contest. Anak siya ng kilalang architect at matagal ng sanay mapuri. Kaya nang pangalan ni Mirela ang tawagin, hindi siya pumalakpak agad. Lumapit siya sa kanya pagkatapos ng awarding. "Congratulations," sabi ni Ciro, ngunit halatang pinipilit ang ngiti. "Salamat," sagot ni Mirela. "Simple yung design mo, dagdag dito, pero mukhang nagustuhan ng judges dahil pangmasa." Hindi alam ni Mirela kung papuri iyon o patama, pero imbes na pumatol, mahihanon niyang sinabi, "Pangmasa talaga ang goal ko, kasi sila ang mas nangangailangan ng ligtas na bahay." Saglit siyang tinitigan ni Ciro. Tila may gusto pa itong sabihin pero tumalikod na lang ito. Sa kabilang dako, mas lantad ang inggit ni Sabina Velcourt, isang architecture student na anak ni Doña Marcela Velcourt, kilalang developer sa Maynila. Si Sabina ay maganda, sosyal at sanay na sinusunod. Madalas itong may kasamang grupo ng mga estudyanteng parang palaging may sariling entablado kahit nasa hallway lang. "Ang cute naman," sabi ni Sabina isang araw habang nasa drafting room si Mirela. "From karinderya girl to national winner. Ang ganda ng story, pang MMK." Tumawa ang mga kasama niya. Hindi lumingon si Mirela. Ipinagpatuloy niya ang pagguhit ng structural detail. Lumapit si Sabina at sumilip sa papel niya. "Pero seryoso Mirela, hindi ba nakakapagod? Lagi kang kailangang magpanggap na inspirasyon? Baka naman kaya ka nanalo kasi favorite ka ng foundation." Tumigil ang lapis ni Mirela. Sa tabi niya, napatingin si Ilaria. "Sabina, kung may problema ka, sabihin mo ng diretsyo. Huwag yung parang pabango ang lait mo." "Relax," sagot ni Sabina habang tumatawa. "Nagtatanong lang naman ako. Kasi alam nyo naman, kapag may malakas na backer, mas madaling mapangsin." Doon na lumingon si Mirela. "Kung gusto mo, Sabina, pwede mong tignan ang computations ko. Kung may mali, sabihin mo. Kung wala, hayaan mo akong tapusin ito." Hindi makasagot agad si Sabina. Hindi niya inaasahan ng kalmadong tapang na iyon. Sa inis, gumiti siya ng peke. Ang tapang na talaga ng mga scholar ngayon. Pagkaalis ni Sabina, hinawakan ni Naya ang braso ni Mirela. "Okay ka lang?" Tumanggo si Mirela. "Sanay naman ako." Imiling ni Ilaria. Hindi dapat kinakasanayan ng ganyan. Tahimik na napaisip si Mirela. Tama si Ilaria. Matagal niyang akala na ang pagtitiis ay katumbas ng lakas.
Pero unti-unti niyang natutunan na may mga pagkakataon na ang tunay na lakas ay ang hindi pagpapayagan na tapakan ka ulit. Sa gitna ng lahat ng iyon, muling kumatok sa buhay niya ang pamilyang iniwan niya sa San Isidro. Isang gabi, habang nag-aaral siya sa dormitoryo, tumunog ang cellphone niya. Nang nakita niya ang pangalan ni Adelfa, nanlamig ang mga daliri niya. 2 taon halos, walang maayos na tawag mula sa nanay niya. May ilang text, kadalasan ay utos o sumbat. Magpadala ka naman. Hindi mo na kami naaalala. Ang yabang mo na siguro dyan. Pero bihira itong tumawag. Sinagot niya, "Ma, Adelfa." Malambing ang boses na parang hindi natural. "Kumusta ka na anak?" "Anak, matagal niyang hindi narinig yon mula rito." "Okay lang po. May kailangan ba po kayo?" May ilang segundong katahimikan. "Grabe ka naman. Hindi ba pwedeng nangungumusta lang ang nanay?" Hindi sumagot si Mirela. Narinig niya ang buntong hininga ni Adelfa. "Ganito kasi, si Vionel kailangan ng pang-review center. Mahal ang bayad. Alam mo naman, malapit na siya sa pangarap niyang maging abogado." Napapikit si Mirela. "Magkano po? Hindi naman malaki para sa'yo siguro. Scholar ka naman ng mayaman. Baka may extra ka dyan na 30,000. "Ma, mahinang sabi ni Mirela. "Allowance lang po ang mayroon ako. Sakto lang sa pagkain, pamasahe, projects at konting ipon. Hindi po ako mayaman. Pero malakas ka kay Don Evaristo, di ba? Baka pwede kang humingi." Doon sumikip ang dibdib niya. "Ma, hindi po ganun ang foundation. Hindi po ako humihingi ng pera para sa personal na gastos ng iba." "Iba?" Tumaas ang boses ni Adelfa. "Iba na ba kami mayon?" Napahawak si Mirela sa noo. "Hindi po iyon ang ibig kong sabihin." Biglang may ibang boses sa kabilang linya. "Ako na nga, Ma," sabi ni Vionel. Ilang sandali pa, si Vionel na ang kausap niya. "Mirela, kailangan ko rin ng internship sa isang law office. May connections ka naman siguro dyan. Ipasok mo ako." Hindi man lang ito nangamusta. Walang sorry, walang tanong kung kamusta ang buhay niya. "Ate, hindi ako makakapangako. Hindi ko field ang law. Pero kilala mo si Attorney Salandin, di ba? Legal representative siya ng foundation. Sabihin mo ako ang ate mo." "Ate, hindi ako pwedeng basta manghingi ng pabor." Tumawa si Vionel, ngunit halatang inis. "Ayan ka na naman. Akala mo kung sino kang malinis. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpalaki sa'yo?" "Hindi," sagot ni Mirela. At sa unang pagkakataon ay hindi siya nanimig. "Kaya nga alam ko kung anong ayaw kong maging." Naputol ang linya. Matagal na nakatitig si Mirela sa cellphone. Hindi siya umiyak agad. Parang naubos na ang luha niya sa lumang usapan. Ngunit nang pumasok si Naya sa kwarto at nakita siyang tahimik, umupo ito sa tabi niya. "Pamilya mo?" tanong ni Naya. Tumanggo si Mirela. "Masakit pa rin?" "Oo," sagot niya. "Kahit alam mong mali sila, masakit pa rin kapag gusto mo pa ring mahalin kanila." Kinabukasan, pinili ni Mirela na ibuhos ang bigat sa isang bagay na may saysay. Sumama siya kay Gino Salcedo na ngayon nagtatrabaho na sa isang city library project sa Maynila sa pagbisita sa isang komunidad sa tabing estero. Kasama rin sina Ilaria at Naya dahil may volunteer assessment ang foundation sa mga lugar na nanganganib ma-demolish. Pagdating nila roon, sinalubong sila ng makipot na eskinita, amoy ng kanal at mga batang naglalaro sa tabi ng marurupok na dingding. Ngunit hindi awa ang unang naramdaman ni Mirela, pagkilala. Dahil sa bawat tagpi-tagping yero at basang semento, nakita niya ang mga pamilyang tulad ng mga minsan niyang pinangarap tulungan. Doon niya nakilala si Aling Berenice, isang inang may 3 anak na nakatira sa bahay na halos nakasandal na lang sa poste. "Engineer ka raw, hiha?" tanong ng babae. "Student pa lang po," sagot ni Mirela. "Pero titingnan po namin kung gaano kadelikado ang structures dito." "Delikado talaga," sabi ni Aling Berenice. "Pero saan kami pupunta? May notice na kami ng demolisyon. Sabi nila may lilipatan daw, pero wala namang malinaw." Isang batang lalaki ang lumapit, may dalang supot ng mani. "Ate, bili ka po," tanong nito. Ngumiti si Mirela. "Ano pangalan mo?" "Tadeo Rivas po, pero tawag nila sa akin, Tads." Bumili si Mirela ng mani kahit hindi siya gutom. Nang malaman niyang hindi na regular na pumupunta si Tadeo dahil kailangan nitong tumulong sa pamilya, may kumirot sa loob niya.
Nakita niya rito ang sarili niya noon, batang mas maagang natutunang magtrabaho kaysa mangarap. Habang nag-iikot sila, napansin ni Mirela ang mga markang pula sa ilang bahay, demolition tags. Nang suriin ni Gino ang dokumentong hawak ng barangay liaison, napakunot noo ito. Mirela, bulong ni Gino, parang may mali rito. Ang nakalagay, relocation ready na raw ang mga pamilya, pero ayon kay Aling Berenice, wala pang kasunduan. Ipinasa niya ang papel kay Mirela. Nakita niya ang pangalan ng developer, Velcourt Urban Estates. Nanlamig ang kamay niya. Velcourt. Ang pamilya ni Sabina. Nang bumalik sila sa foundation office, dinala ni Mirela ang dokumento kay Attorney Celandine. Naroon din si Don Evaristo, tahimik na nakikinig habang ikinukwento niya ang nakita sa komunidad. Sir, sabi ni Mirela kay Don Evaristo, ginagamit po ang pangalan ng Luminary Builders bilang consultation partner, pero wala naman po kaming malinaw na community approval na nakita. Nagbago ang mukha ni Don Evaristo, mabigat at malalim ang katahimikan nito. Velcourt, mahinang sabi ni Mirela. Marcela, kilala niyo po siya? Tanong ni Mirela. Tumangdo si Attorney Celandine. Dati siyang donor at project partner ng foundation, ngunit matagal nang may mga tanong tungkol sa business practices niya. Doon pumasok ang mas mabigat na katotohanan. Kung totoo ang nakita ni Mirela, ginagamit ng Velcourt Urban Estates ang magandang pangalan ng foundation para itulak isang proyektong magpapaalis sa mga mahihirap ng walang maayos na kapalit. Kung lalabanan po natin ito, Sabi ni Attorney Celandine, magiging masalimuot. Malakas ang koneksyon ni Doña Marcela at dahil estudyante ka pa lang, Mirela, tiyak na ikaw ang unang tatargetihin nila. Napatingin si Don Evaristo sa kanya. Hindi mo kailangang pasanin ito mag-isa. Huminga lang malalim si Mirela. Naalala niya si Aling Berenice, si Tadeo, ang mga bahay na kahit marupok ay tahanan pa rin ng mga taong walang ibang mapuntahan. Naalala niya rin ang sarili niya noong gabing umalis siya. Walang kasiguraduhan, pero may munting pag-asang may hahawak sa kanya. Kung ang pag-aaral ko po ang kapalit ng pananahimik, sabi niya, baka hindi ko deserve ang edukasyong ito. Hindi agad nakapagsalita si Don Evaristo. Ngunit sa mga mata nito, nakita ni Mirela ang tahimik na pag-aproba. Nagsimula ang paghahanda para sa public hearing. Ilang gabi silang puyat ni Ilaria, Gino at Naya sa pag-aayos ng testimonya ng mga residente. Si Zero na unay tahimik lang nakamasid, biglang nagpadala ng structural risk assessment na ginawa niya mismo. Akala ko ba wala kang pakialam? Tanong ni Mirela nang makita niya ito sa drafting room. Nagkibit balik at si Zero. Mayabang ako, hindi naman ako walang konsensya. Napangiti si Mirela sa unang beses sa harap nito. Mula noon, unti-unting nabawasan ng pader sa pagitan nila. Dumating ang araw ng public hearing. Naroon ang mga residente, ilang opisyal, media at mga kinatawa ng Velcourt Urban Estates. Nakaupo si Doña Marcela sa harap, elegante, malamig ang mukha, habang nasa likod niya si Sabina na nanlilisik ang mata kay Mirela. Nang tawagin si Mirela para magsalita, naramdaman niyang nanginig ang tuhod niya. Hindi siya sanay sa entablado ng laban. Sanay siyang magtrabaho sa likod, magsulat, mag-compute, magtiis. Ngunit ngayon, maraming pamilyang umaasa na may magsasabi ng totoo. Tumayo siya. Ako po si Mirela Sarmiento, civil engineering student at volunteer researcher ng Luminary Builders Foundation. Simula niya. Batay po sa structural assessment, community interviews at dokumentong hawak namin, may seryosong kakulangan sa relocation plan at may panganib na ginagamit ang pangalan ng foundation nang hindi kumpleto ang pahintulot at proseso. Nagtaas ng kilay si Doña Marcela. Estudyante ka pa lang, hindi ba? Baka hindi mo nauunawaan ng lawak ng proyekto. Naramdaman ni Mirela ang dating takot, ang takot na masabihang hindi sapat. Ngunit hindi na siya ang batang nasa hapagkainan, hawak ang scholarship letter habang pinagtatawanan. Opo, estudyante pa lang ako, kaya po dala ko ang dokumento, computation, litrato at testimonya para hindi opinyon ko ang pagbatayan natin, kundi ebidensya. Kumalat ang bulungan sa bulwagan. Isa-isang ipinakita ni Mirela ang larawan ng mga bahay, ang maling pirma sa relocation form, ang inconsistency sa structural clearance at ang testimonya ni Aling Berenice at iba pang residente. Nagsalita rin si Gino tungkol sa access ng mga bata sa paaralan, si Naya tungkol sa health risks ng biglaang demolisyon at si Ilaria tungkol sa kawalan ng maayos na konsultasyon.
Sa huli, tumayo ang isang opisyal at inanunsyo na pansamantalang ipatitigil ang demolisyon habang iniimbestigahan ang proyekto. Napahawak si Aling Berenice sa bibig habang umiiyak. Si Tadeo ay tumalon sa tuwa. Sina Ilaria at Naya ay nagyakapan. Si Ciro mula sa likod, tahimik na pumalakpak. Hindi pa tapos ang laban. Alam yun ni Mirela, malakas pa rin ng Belcourt, marami pa ring pwedeng mangyari. Pero sa araw na yon, napatunayan niyang may boses ang mga taong tagal nang pinapatahimik. Kinagabihan, kumalat sa local news ang balita tungkol sa batang scholar na tumindig laban sa isang malaking developer. Sa San Isidro, pinanood yun ni Vionel mula sa sala ng bahay nila. Hawak niya ang remote, naninigas ang mukha habang lumalabas sa screen ang pangalan ni Mirela. Civil Engineering Scholar Mirela Sarmiento nanguna sa paghahain ng ebidensya para sa pansamantalang pagpapatigil ng demolisyon. Sa kusina, napahinto si Adelpa sa paghihiwa ng gulay. Si Nestor ay lumapit sa telebisyon, tila hindi makapaniwala. Ang dating batang sinabihan nilang maglalabandera na lang sa probinsya ay nakatayo ngayon sa harap ng kamera, hindi para magyabang, kundi para ipagtanggol ang mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. At habang pinapanood nila siya, unti-unting naramdaman ni Vionel ang isang bagay na mas matalim kaysa inggit. Takot, dahil ang kapatid na matagal niyang itinuring na mas mababa sa kanya ay hindi na lamang basta nakalayo. Nagsisimula na itong makilala ng buong mundo. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parting ito, mas lalawak na ang mundo ni Mirela. Hindi na lang siya estudyanteng lumalaban para sa pangarap niya, kundi isang babaeng unti-unting nakikilala dahil sa prinsipyo, talino at tapang. Pero habang tumataas ang pangalan niya, mas lalakas din ang mga taong gustong sirain siya. Mula sa gabing napanood ni na Adelfa, Nestor at Vionel sa telebisyon ang pangalan ni Mirela, may kakaibang katahimikang bumalot sa bahay nila sa San Isidro. Hindi na yun tulad ng dating katahimikan na puno ng pagod pagkatapos magsara ng karinderya. Iyon ay katahimikang may hiya, may inggit, may takot, at may mga salitang gustong lumabas ngunit walang lakas na bigkasin. Si Nestor ay matagal na nakatayo sa harap ng lumang telebisyon kahit tapos na ang balita. Si Adelfa naman ay bumalik sa kusina, kunwari ay abala sa paghuhugas ng pinaglutuan, pero ilang beses niyang nahulog ang kutsara sa lababo. Si Vionel ay pumasok sa kwarto at isinara ang pinto ng malakas. Sa gabing iyon, walang nagsabi ng pangalan ni Mirela sa hapagkainan, ngunit sa isip nila, siya lang ang naroon. Lumipas pa ang mga taon. Hindi naging madali ang buhay ni Mirela pagkatapos ng public hearing laban sa Belcourt Urban Estates. Totoong pansamantalang napahinto ang demolisyon, ngunit hindi iyon ang katapusan. Sa halip, iyon ang simula ng mas malaking laban. May mga email na dumating sa kanya na puno ng pananakot. May ilang artikulo na tila pabor sa developer at tinatawag siyang batang scholar na ginagamit ng foundation para sa publicity. Minsan, pagpasok niya sa universidad, may nakasulat sa whiteboard ng drafting room, tagahugas ng pinggan na feeling engineer. Tahimik na binura iyon ni Mirela bago magsimula ang klase. Hindi na siya umiyak tulad ng dati. Hindi dahil hindi na masakit, kundi dahil natutunan niyang hindi lahat ng sugat ay dapat patunayan sa pamamagitan ng luha. May mga sugat na mas mabuting gawing dahilan para mas tumibay. Sa loob ng 4 na taon, pinilit niyang tapusin ang pag-aaral ng hindi kinakain ng ingay ang puso niya. Nandun pa rin sina Ilaria, Naya, Gino at Ciro. Hindi na tulad noon si Ciro na may yabang at nanunukat ang tingin. Matapos niyang makita kung paano lumaban si Mirela para sa komunidad ni na Aling Berenice at Tadeo, unti-unti nitong natutunan na ang galing ay walang silbi kung walang pinaglilingkurang tao. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano mo nakakayang mag-aral, mag-volunteer at makipaglaban sa legal team ng sabay-sabay, sabi ni Ciro isang gabi habang pareho silang nasa studio room abala sa final thesis plates. Hindi tumingin si Mirela mula sa laptop. Sanay ako sa maraming ginagawa. Hindi yan sagot. Sanay ka rin sigurong mapagod. Napahinto siya.
Sa loob ng maraming taon, bihira ang taong nagtatanong hindi kung kaya niya pa, kundi kung napapagod na ba siya. Pagod ako, amin niya. Pero kapag naiisip ko sina Aling Berenice, si Tadeo at lahat ng pamilyang pwedeng mawalan ng bahay dahil sa maling plano, nahihiya akong sumuko. Umupo si Ciro sa kabilang mesa. Hindi mo kailangang iligtas lahat. Tama, sagot ni Mirela, pero kailangan kong gawin ang kaya ko. Dumating ang araw ng graduation. Hindi marangya ang suot ni Mirela. Hiniram lang niya ang simpleng puting bestida ni Ilaria at inayos ni Naya ang buhok niya. Sa audience, naroon si Don Evaristo. Mas matanda na ang itsura, mulit nananatiling matatag ang tindig. Katabi nito si Attorney Celandine. Seryoso pa rin, mulit hindi maitatago ang ngiti. Naroon si Gino. Hawak ang maliit na kamera na halos luma na, todo kuha ng litrato na parabang kapatid niya ang nasa entablada. Nang tawagin ang pangalan ni Mirela bilang summa cum laude ng kanilang batch, tumayo ang bukong hilera ng luminary scholars. Pumalakpak sina Ilaria at Naya habang umiiyak. Si Ciro naman ay napangiti ng tahimik, may paggalang sa mga mata. Mirela Sarmiento. Habang tinatanggap niya ang medalya, hindi niya maiwasang hanapin sa audience ang mga mukhang matagal niyang hiniling na makita roon. Sina Adelfa, Nestor at Vionel. Wala sila. May kirot iyon. Kahit gaano kalayo ang narating niya, may bahagi pa rin ng puso niyang anak na anak pa rin. Umaasa na balang araw ay may magulang na tatayo sa likuran niya at magsasabing, "Anak namin yan." Ngunit nang nakita niya si Don Evaristo na marahang tumanggo sa kanya, naalala niyang hindi man lahat ng kadugo ay marunong kumilala, may mga taong ipinapadalahang buhay para ipakitang karapat-dapat kang makita. Ilang buwan matapos ang graduation, kumuha si Mirela ng board exam para sa civil engineering. Sa bawat araw ng review, dala niya ang parehong lumang ballpen ni Don Evaristo, kahit halos hindi na ito ginagamit sa aktwal na pagsusulit. Para sa kanya, paalala iyon ng unang taong naniwala sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Nang lumabas ang resulta, madaling araw pa lang ay gising na sina Ilaria at Naya sa dormitoryong pansamantala pa rin nilang tinutuluyan. Si Ciro ay nasa video call, kunwari kalmado pero halos hindi mapakali. Si Ate Celandine ay nagpadala ng mensahe, "Whatever happens, you already made us proud." Nang mag-load ang website, nanigas si Mirela. Rank 1, Mirela Sarmiento. Hindi siya nakasigaw, hindi siya nakaiyak agad. Para siyang nawalan ng tunog sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, bigla siyang yinakap ni Ilaria ng mahigpit. "Top-notcher ka! Mirela, top-notcher ka!" Si Naya ay umiiyak na habang paulit-ulit na nagpapasalamat sa Diyos. Si Ciro naman ay napasandal sa screen at napailing. "Sabi ko na nga ba, bulong nito, ngunit bakas sa mukha ang tunay na tuwa." Kinabukasan, kumalat sa balita ang pangalan niya. Mula sa dating batang tinawag na tagahugas ng pinggan, isa na siyang licensed civil engineer at top-notcher. In-interview siya sa radyo, sa online news at sa ilang programang tumatalakay sa edukasyon at kahirapan. Ngunit sa bawat pagkakataon, hindi niya ginamit ang kwento para magyabang. Lagi niyang sinasabi, maraming Mirela sa mga probinsya. Ang kailangan lang nila ay pagkakataong hindi pinagkakait. Sa San Isidro, hindi na maiiwasan ni na Adelfa ang pangalan niya. Sa palengke, may bumati kay Adelfa, "Ikaw pala nanay ni Engineer Mirela. Grabe, ang galing ng anak mo." Ngumiti si Adelfa ng pilit. "Oo, mana sa amin yan. Bata pa lang matalino na." Narinig iyon ni Aling Neresa, ang kapitbahay na minsang nasunugan ng bahay at napatingin lang sa kanya ng matagal. Alam ng ilan sa bayan ang tunay na nangyari noon, pero gaya ng maraming probinsya, mas marami ang nanahimik kaysa nangelam. Samantala, ang buhay ng pamilya Sarmiento ay hindi gumanda gaya ng ipinapakita ni Adelfa sa labas. Nalugi na ang karinderya dahil sa pabago-bagong presyo ng bilihin at dahil wala na si Mirela na tahimik na gumagawa ng kalahati ng trabaho. Madalas mapaso ang luto, madalas kulang ang paninda, at madalas hindi nababayaran ng utang sa supplier.
Si Vionel naman na ilang taon nang ipinagmamalaki bilang magiging abogado ay hindi nakapasa sa bar exam sa unang subok. Imbes na tanggapin ang pagkakulang, sinisi niya ang ingay sa bahay, ang kakulangan ng pera at ang mga taong hindi sumuporta sa kanya. Isang gabi, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa bahay nila. "Kung tinutulungan lang ako ni Mirela noon, sana mas maayos review to," sigaw ni Vionel. Napahawakan si Nestor sa dibdib habang nakaupo sa bangko. Nitong mga nakaraang buwan, madalas na itong hingalin, ngunit tila walang pumapansin ng husto dahil abala sina Adelfa at Vionel sa sisi at sama ng loob. "Huwag mong isisi lahat sa kapatid mo," mahinang sabi ni Nestor. Parehong napatingin sa kanya ang mag-ina. "Ano?" tanong ni Adelfa. Lunok ng lunok si Nestor bago nitpatuloy. "Tayo ang may kasalanan kung bakit lumayo siya. Hindi siya nagkulang sa atin." "Ngayon mo sasabihin yan?" singhal ni Adelfa. "Noon wala kang imik, ngayon ako ang sisisihin mo." Hindi sumagot si Nestor. Napapikit na lang siya at sa gabing iyon unang beses na niyang inamin kahit sa sarili lang na ang katahimikan niya noon ay naging bahagi ng pananakit kay Mirela. Sa Maynila, nagsisimula naman ang bagong yugto ng buhay ni Mirela. Kinuha siya ng Luminary Builders Foundation hindi lang bilang engineer, kundi bilang isa sa pangunahing project leads ng isang bagong programang pinangalanang Bahay Liwanag. Layunin nitong magtayo ng ligtas, abot-akaya at maayos na pabahay para sa mga pamilyang nakatira sa delikadong lugar. Hindi ito simpleng housing project. Para kay Mirela, ito ang sagot sa apoy na minsan niyang nasaksihan sa bahay ni Aling Neresa. Ito ang sagot sa mga batang natutulog sa sahig na basa kapag umuulan. Ito ang sagot sa mga taong sinasabing magtiis dahil mahirap lang sila. Kasama niya sa proyekto si Ilaria bilang project coordinator. Laging dalang folder at ballpen na may makukulay na sticky notes. Si Naya naman ay matapos magpatuloy sa community health work ang tumutulong sa pag-aaral ng sanitation, clinic access at safety needs ng bawat pamilyang lilipat. Si Ciro naman ay nakapasa bilang licensed architect ang tumutulong sa disenyo ng mga bahay na hindi lang matibay kundi may dignidad. Si Gino naman ay namahala sa Community Learning Center na isasama sa bawat pabahay. At si Tadeo Rivas, ang batang dating nagbebenta ng mani sa tabing estero, ay isa ng scholar trainee ng foundation, tumutulong sa site documentation habang nag-aaral sa senior high school. Ate Mirela? Sabi ni Tadeo isang araw habang nasa construction site sila, suot ang maliit na safety helmet. "Dati po akala ko hanggang pagtitinda lang ako. Ngayon marunong na akong magbasa ng basic plan." Ngumiti si Mirela. "Hindi lang ang pagtitinda, Tads. Doon ka natutong lumaban. Pero masaya ako na ngayon may mas marami ka ng pagpipilian." Ngunit habang gumaganda ang proyekto, mas lumalakas din ang sagabal. Ang unang site ng Bahay Liwanag ay nasa lungsod na pinamumunuan ni Mayor Armand Quitales, isang politikong kilala sa magagandang speech tungkol sa mahihirap, ngunit palihimang kumikita sa relocation scams. Sa umpisa, nakangiti ka itong nakipagkamay kay Mirela sa harap ng kamera. "Engineer Sarmiento, proud kami sa mga tulad mong kabataan. Suportado namin ang Bahay Liwanag." Ngunit ilang linggo pa lang, nagsimula ng madelay ang permits. May bigla ang inspeksyon na walang malinaw na dahilan. May mga supplier na umatras dahil tinawagan daw ng malalakas na tao. May mga pamilyang benepisyaryo na tinakot na mawawalan sila ng ayuda kapag tumuloy sa proyekto ng foundation. Isang hapon, kinausap ni Attorney Celandine si Mirela sa opisina. May koneksyon si Mayor Quitales kay Doña Marcela Velcourt, sabi nito habang inilalapag ang ilang dokumento sa mesa. "Hindi pa tapos ang Velcourt sa'yo." Hindi nagulat si Mirela, ngunit sumikip ang dibdib niya. "Akala ko po ba tapos na ang issue sa demolition?" Sa papel, pansamantala. Pero sa mga taong tulad nila, ang pagkatalo ay hindi katapusan. Simula lang iyon ng paghihingate. Totoo iyon. Hindi nagtagal, lumabas ang isang online interview ni Adelfa. Nakaupo ito sa harap ng kamera, may panyo sa kamay, habang ang host ay tila sinadyang palalimin ng drama. "Ginang Adelfa, totoo bang hindi na kayo tinutulungan ng anak ninyong si Engineer Mirela?"
Huminga ng nanginginig si Adelpha. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa anak ko. Simula nang napunta siya sa mga mayayamang tao, parang nakalimutan na niya kami. Pinalaki namin siya, pinakain, pinag-aral sa abot ng kaya namin. Pero ngayon, parang hindi na niya kami kilala. Pinanood iyon ni Mirela mula sa conference room ng foundation. Kasama niya sina Ilaria, Naya, Ciro, Don Evaristo at Attorney Celandine. Walang nagsasalita habang tumutulo ang luha ni Adelpha sa screen. Alam ni Mirela na hindi buong katotohanan ang sinasabi ng nanay niya. Alam niyang ilang beses siyang nagpadala ng tulong para sa gamot ni Nestor at sa bahay nila, kahit walang pasasalamat na bumalik. Alam niyang hindi siya ang unang lumayo. Tinulak siyang palayo. Ngunit kahit alam niya iyon, masakit pa ring makita ang sariling ina na ginagamit ang luha para gawing kontrabida ang anak. Pwede tayong maglabas ng statement, sabi ni Ciro, halatang pigil ang galit. Ilabas natin ang totoo, lahat ng ginawa nila sa'yo noon. Umiling si Mirela. Hindi ko kayang ipahiya si Papa, may sakit siya. At kahit mali si Mama, ayokong gawing palabas ang sugat ng pamilya namin. Mirela, maingat na sabi ni Ilaria. Pero sinisira ka nila. Totoo, sagot niya. Pero kung sasagot ako sa parehong paraan, ano ang pinagkaiba ko? Hindi iyon nangangahulugan na mananahimik siya. Sa halip, pinili niyang sumagot sa pamamagitan ng trabaho at katotohanang may dokumento. Sa engineering summit na ginanap makalipas ang ilang araw, inanyayahan si Mirela bilang speaker tungkol sa ethical housing. Nalalaman niyang maraming naghihintay kung babanggitin niya ang issue sa pamilya. Naroon ang ilang reporters, naroon din ang mga kinatawan ng city government at donors. Tumayo siya sa entablado, suot ang simpleng navy blazer na regalo ni Attorney Celandine. Marami pong nagtatanong kung bakit mahalaga sa akin ang pabahay, simula niya. Hindi po dahil gusto kong makilala. Hindi rin po dahil perpekto ang pinanggalingan ko. Sa totoo lang, marami sa atin ang nanggaling sa mga bahay na may bubong pero walang pakiramdam ng tahanan. May mga batang lumalaki na tinuturuan kung hanggang saan lang sila pwedeng mangarap. Tahimik ang buong hall. Pero ang matibay na bahay ay hindi lang gawa sa semento at bakal. Gawa rin ito ng dignidad. Kapag binigyan mo ng isang pamilya ng ligtas na tirahan, binibigyan mo sila ng pagkakataong huminga, mag-aral, magtrabaho at maniwalang may bukas pa. Hindi niya binanggit si Adelpha, hindi niya binanggit si Vionel, hindi niya binanggit ang gabing pinalayas siya ng sariling bahay. Pero naramdaman ng lahat na nanggagaling ang bawat salita sa pinakailalim ng puso niya. Pagkatapos ng speech, tumayo ang maraming tao para pumalakpak. May mga donors na lumapit, may mga volunteer engineers na nag-sign up. Isang matapat na opisyal, si Councilor Odelia Frasco, ang lumapit kay Mirela at nagsabing handa itong tulungan silang ilabas ang anomalya sa permits at relocation funds. Engineer Sarmiento, sabi ni Councilor Odelia, matagal ko nang pinaghihinalaan ang opisina ni Mayor Quitales. Kung may hawak kayong dokumento, tutulungan ko kayong dalhin ito sa tamang ahensya. Doon nagsimula ang pagbubukas ng mga bahol. Sa tulong ni Attorney Celandine, Councilor Odelia at ilang whistleblowers sa City Hall, natukwasan na may mga peking pirma, double payments sa relocation budget at ghost beneficiaries sa ilang housing projects. Lumabas din ang koneksyon ni Doña Marcela sa mga kumpanyang nakikinabang sa lupaing dapat sana ay para sa mahihirap. Ngunit ang pinakamasakit na detalye ay dumating isang gabi. Nang pumasok si Attorney Celandine sa opisina ni Mirela, mabigat ang mukha. Mirela, kailangan mong makita ito. Iniabot nito ang kopya ng isang legal memo mula sa kampo ng Velcourt at Quitales. Sa ibabang bahagi, bilang junior legal assistant, naroon ang pangalan, Vionel Sarmiento. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa dibdib ni Mirela. Hindi, bulong niya. Hindi siya pangunahing utak, sabi ni Attorney Celandine. Pero tumanggap siya ng trabaho mula sa legal team na gumagawa ng strategy para siraan ka at pigilan ang Bahay Liwanag Project. Napaupo si Mirela. Ang inggit ni Vionel, alam niya. Ang panlalait, alam niya.
Pero ang makitang pumirma ang sarili niyang kapatid sa dokumentong tumutulong sa mga taong gustong wasakin ang proyektong para sa mahihirap, ibang bigat iyon. Kinabukasan, kumalat ang balita. Mayor Quitales and Velcourt linked firms under investigation. Documents show possible involvement of legal assistants and private consultants. Sa San Isidro, dumating ang sabina sa bahay ng Sarmiento. Nang makita ni Adelfa ang pangalan ni Vionel, halos mabitawan niya ang papel. Ano ito? Nanginginig niyang tanong. Namumutla si Vionel. Ma, trabaho lang yun. Hindi ko alam na lalaki ng ganito. Trabaho? Napaupo si Nestor. Hawak ang dibdib. Trabaho na siraan ang kapatid mo. Umiyak si Vionel. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi galit ang luha niya. Takot iyon. Takot na ang buhay na akala niya ay mas mataas kaysa kay Mirela ay unti-unti nang bumabagsak sa sarili niyang mga kamay. Sa Maynila, nakatayo si Mirela sa harap ng construction site ng Bahay Liwanag. Unti-unti nang tumataas ang unang hanay ng mga bahay. May mga poste na, may pundayhon, may batang tumatakbo sa gilid habang pinapagalitan ng nanay na huwag lalapit sa mga materyales. Lumapit si Don Evaristo. Mabagal ang hakbang ngunit matatag pa rin ang tindig. Masakit? Tanong nito. Tumanggo si Mirela. Opo, akala ko sanay na ako. Pero kapatid ko pa rin siya. Anong gagawin mo? Tumingin si Mirela sa mga bahay na unti-unting nabubuo. Sa mga pamilyang umaasang matutuloy ang proyekto. Sa pangarap na mas malaki na ngayon kaysa sa sarili niyang sugat. Hindi ko siya pagtatakpan, sabi niya. Pero hindi ko rin siya sisirain para lang gumaan ang loob ko. Hahayaan kong lumabas ang totoo. Kung may pananagutan siya, kailangan niyang harapin. Kung may pagkakataon pa siyang magbago, siya ang dapat pumili noon. Tumanggo si Don Evaristo. Yan ang mahirap sa taong tunay na lumalakas, Mirela. Hindi na paghihintig ang inuuna, katarungan na. Sa malayo, patuloy ang tunog ng martilyo, bakal at semento. Sa bawat hampas, parang unti-unting itinatayo hindi lang ang mga tahanan ng mahihirap, kundi ang bagong buhay ni Mirela. Isang buhay na hindi na nakatali sa galit, pero hindi ring bulag sa katotohanan. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang pamilyang minsang nagpahiya sa kanya ay hindi na lamang nanunood mula sa malayo. Sila naman ngayon ang haharap sa bigat ng mga desisyong sila mismo ang gumawa. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parteng ito, darating na si Mirela sa pinakamabigat na yugto ng kanyang buhay. Ang puntong kailangan niyang piliin kung gagamitin ba niya ang tagumpay para gumanti o gagamitin niya ito para tuluyang palayain ang sarili mula sa sakit na matagal niyang dinala. Patuloy ang tunog ng martilyo, bakal at makina sa unang site ng Bahay Liwanag habang nakatayo si Mirela sa gilid ng konstruksyon. Sa harap niya, unti-unti nang tumataas ang mga pader ng unang hanay ng bahay. Hindi iyon mansyon, hindi iyon marangyak. Ngulit bawat poste, bawat hollow block, bawat guhit sa plano ay pinag-isipan para maging ligtas, maaliwalas at may dignidad ang mga pamilyang titira roon. Sa isip ni Mirela, iyon ang tunay na tagumpay. Hindi ang may palabas sa balita ang pangalan niya. Hindi ang mapahiya ang mga taong minsang umapi sa kanya. Hindi ang makita ang sarili niyang pamilya na ngayon ay nanginginig sa bigat ng kanilang mga desisyon. Ang tagumpay para sa kanya ay ang makitan may batang dating natutulog sa barong-barong ay magkakaroon ng silid na hindi binabaha. Ang makitang may inang tulad ni Aling Berenice ay makakaluto sa kusinang hindi natatakot na baka gumuho ang rubong sa susunod na bagyo. Ang makitang si Tadeo, na dati nagbebenta ng mani sa tabi ng estero, ay nakasuot na ng safety helmet at natututong magbasa ng plano. Ngulit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi niya maalis sa isip ang pangalan ni Vionel sa dokumentong nakita nila. Ang kapatid niyang minsang tinuring na reyna ng bahay, ang kapatid na ipinagmamalaki ni na Adelfa at Nestor, ang kapatid na laging sinasabing mas may kinabukasan, mayon ay kasangkot sa isang imbestigasyong maaaring sumira sa buong pangalan nito. Isang gabi habang nasa opisina pa si Mirela at inahayos ang final safety inspection report, tumunog ang cellphone niya. Hindi pamilyar ang numero, pero nang sagutin niya, ilang segundo munang katahimikan ang narinig niya. Hello? Mirela,
Napahinto ang kamay niya sa keyboard. Boses iyon ni Vionel. Hindi na ito matinis tulad ng dati. Wala na ang taas ng tono, wala na ang palaging tila nanguutos. Sa kabilang linya, ang narinig ni Mirela ay isang babaeng pagod, takot at nauubusan ng matatakbuhan. Ate, maingat niyang sabi, pwede ba tayong magkita? Napatingin si Mirela sa bintana ng opisina. Sa labas, tahimik na ang construction site. Ilang ilaw na lang ang bukas. Sa malayo, tanawang mga unang bahay na halos buo na. Bakit? May mahinang hikbi sa kabilang linya. Kailangan kong makausap ka, kahit isang beses lang. Hindi ako hihingi ng pera. Hindi rin ako makikipag-away. Pakiusap. Matagal na nanahimik si Mirela. May bahagi sa kanya ang gustong tumanggi. May bahagi sa kanya ang gustong sabihing, ngayon mo ako kailangan? Ngunit hindi iyon ang naging sagot niya. Saan? Nagkita sila kinabukasan sa isang maliit na kafe malapit sa opisina ni Attorney Celandine. Dumating si Mirela ng maaga, suot ang simplang beige blouse at itim na pantalon. Kahit lisensyadong engineer na siya at kilala na sa maraming proyekto, nanatili siyang simple. Maya-maya, pumasok si Vionel. Halos hindi siya nakilala ni Mirela sa unang tingin. Payat ito, walang ayos ang buhok at malayo sa dating confident na ate niyang laging maporma. Hawak nito ang isang brown envelope at halatang hindi nakatulog ng maayos. Nang maupo ito sa harap ni Mirela, ilang sandali lang itong nakatitig sa tasa ng kape na hindi pa naman nito iniinom. Hindi ko alam kung paano magsisimula, sabi ni Vionel. Sa totoo, sagot ni Mirela. Napatingin si Vionel sa kanya. May luha agad sa gilid ng mata nito. Hindi ko alam ang buong plano nila nung una. Ang sabi sa akin legal research lang. May kailangan daw silang background sa foundation. Tapos may memo tungkol sa public image mo. Akala ko normal lang sa legal strategy. Pero nakita mo ang pangalan ko, sabi ni Mirela. Kalmado ngunit mabigat ang boses. Napayuko si Vionel. Oo, at nagpatuloy ka. Doon tuluyang tumulo ang luha ni Vionel. Oo. Hindi agad nagsalita si Mirela. Hindi niya pinunasan ang luha ng kapatid. Hindi rin ito pinutol. Hinayaan lang niya itong maramdaman ng bigat ng inamin nito. Buong buhay ko, patuloy ni Vionel. Tinuruan akong ako ang dapat umangat. Ako ang dapat maging proud sila. Ako ang dapat abogada. Kapag may medalya ako, may handa. Kapag ikaw ang may medalya, parang istorbo lang. Nung una, masaya ako doon. Kasi bata ako. Akala ko ibig sabihin nun, mas magaling ako sa'yo. Pero habang tumatanda tayo, natatakot ako. Kasi nakikita kong mas tahimik ka, pero mas matibay ka. Mas pagod ka, pero mas mataas ang grades mo. Mas kaunti ang meron ka, pero mas malinaw ang pangarap mo. Nanginginig ang boses nito. Kaya nung umalis ka at sinundo ka ng limousine, hindi lang ako nainggit, natakot ako. Kasi parang may kinuha sa akin ng buhay, yung ilusyon na ako lang ang may karapatang umangat sa pamilya natin. Sumikip ang dibdib ni Mirela. Matagal niyang hinintay na marinig ito, ngulit nang marinig na niya, hindi pala siya agad gumaan. May mga katotohanang kahit sabihin, hindi agad kayang burahin ng mga taon ng sugat. Alam mo ba kung ilang gabi akong natulog sa tabi ng kusina habang ikaw nasa kama? Alam mo ba kung ilang beses kong nilabhan ng uniform mo habang nag-aaral ako para sa exam? Alam mo ba kung ilang beses akong nagdasal na kahit isang beses, makita niyo rin ako? Tumakip ng bibig si Vionel. Alam ko na ngayon, pero huli na. Hindi lang huli ang masakit, ate. Ang masakit, pinili niyong hindi makita. Tahimik sila ng matagal. Sa labas ng kafe, tuloy ang ingay ng lungsod. Mga sasakyan, nagmamadaling tao, businang paulit-ulit. Ngunit sa loob ng isang maliit na sulok na iyon, tila bumalik silang dalawa sa lumang bahay sa San Isidro. Dalawang magkapatid na pinalaki sa iisang bubong pero magkaibang mundo ang ibinigay. Humihingi ako ng tawad.
Hindi ko hinihinging iligtas mo ako. Alam kong kailangan kong harapin ang imbestigasyon, pero gusto kong marinig mo mula sa akin. Mali ako. Sa lahat. Sa pananahimik kapag pinapahiya ka, sa pagtawa kapag nasasaktan ka, sa pagkuha ng trabahong alam kong makakasakit sa'yo. Hindi agad sumagot si Mirela. Sa isip niya, bumalik ang boses ni Adelfa. Magtrabaho ka na lang na labandera sa probinsya. Bumalik ang mukha ni Nestor na iiwas ng tingin. Bumalik ang ngiti ni Vionel habang pinapanood siyang bitbit ang suitcase. Ngunit bumalik din ang mukha ni Don Evaristo, si Ma'am Feliza, si Gino, sina Ailaria, Naya, Ciro, Aling Berenice, Tadeo, lahat ng taong nagturo sa kanyang hindi kailangang manatiling bilanggo ng pinakamasakit na alaala. Hindi kita kayang yakapin. Sabi ni Mirela sa wakas, hindi ko rin kayang sabihin na okay na ang lahat, pero hindi ko hihilinging masira ka. Harapin mo ang ginawa mo. Sabihin mo ang totoo. Kung kaya mong magsimula ulit sa tama, gawin mo. Pero wag mong asahang ako ang magbubuhat sa iyo palabas sa lahat ng epekto ng pinili mo. Tumango si Vionel habang umiiyak. Iyon lang ang kailangan kong marinig. Hindi, sagot ni Mirela. Ang kailangan mong marinig ay ito. Hindi ka na bata. Hindi ka na paboritong anak na laging may sasalo. Kung gusto mong maging abogado balang araw, simulan mo sa pagiging tapat kahit masakit. Ilang araw matapos iyon, lumala ang kondisyon ni Nestor. Tinawagan si Mirela ni Gino na nagkataong nasa San Isidro para sa isang library outreach program. Mirela, sabi nito, dinala sa ospital ang tatay mo. Hindi maganda ang lagay. Hindi na nagdalawang isip si Mirela. Kahit abala sa final preparations ng bahay liwanag lunch, sumakay siya pauwi kasama si Zero na nagpresentang magmaneho. Tahimik ang biyahe. Hindi siya tinanong ni Zero ng marami. Alam nitong may mga pag-uwi na mas mabigat kaysa pag-alis. Pagdating sa provincial hospital, nakita niya si Adelfa sa hallway. Nakaupo ito sa plastic chair, magulo ang buhok, namumugto ang mata at hawak ang rosaryo. Nang makita si Mirela, bigla itong tumayo. Mirela! Sa unang pagkakataon, hindi sigaw ang boses ni Adelfa. Hindi utos, hindi sumbat. Halos pakiusap. Nasaan si Papa? Tanong ni Mirela. Sa loob, hinahanap ka niya. Pumasok si Mirela sa maliit na kwarto. Nakahiga si Nestor, nakakabit sa oxygen, namumutla, ngunit gising. Nang makita siya nito, agad namuo ang luha sa mata ng ama. Anak, mahinang sabi nito. Lumapit si Mirela at hinawakan ang kamay niya. Payat na iyon, malayo sa kamay ng lalaking dati nagbubuhat ng sako ng bigas para sa karinderya. Tay, nandito ako. Umiyak si Nestor. Hindi malakas pero tuloy-tuloy. Para siyang batang matagal nang nagtatago ng kasalanan. Patawarin mo ako. Napakapit si Mirela sa kamay nito. Tay, hindi ako mabuting ama sa'yo, sabi ni Nestor, putol-putol ang hininga. Hindi dahil sinigawan kita, hindi dahil pinagbuhatan kita. Hindi ko ginawa iyon, pero mas masahol minsan ang hindi paggawa ng kahit ano. Nakita kitang nasasaktan, nakita kitang napapagod, narinig kitang humihingi ng kakampi, pero lagi kong pinili ang katahimikan para walang gulo. Tumulo ang luha ni Mirela. Matagal ko pong hinintay na ipagtanggol niyo ako. Alam ko, bulong ni Nestor, at araw-araw kong pinagsisisihan na noong kailangan mong marinig ang boses ko, ang ibinigay ko sa iyo ay katahimikan. Hindi na napigilan ni Mirela ang pag-iyak. Yumuko siya at hinalikan ang kamay ng ama. Hindi iyon simpleng pagpapatawad. Hindi rin iyon pagbura sa nakaraan. Iyon ay pagkilala na minsan may mga taong mahal ka, ngulit mahina, at ang kahinaan nila ay maaari pa ring makasugat ng malalim. Sa labas ng kwarto, nakatayo si Adelfa, naririnig ang lahat. Nang lumabas si Mirela, hindi agad ito makatingin sa kanya. Ako naman siguro ang dapat humingi ng tawad, sabi ni Adelfa, ngunit nanginginig ang boses na tila hindi sanay yumuko. Tinignan siya ni Mirela. Hindi siguro, ma. Napaiyak si Adelfa. Oo, ako ang dapat. Ako ang nanay mo pero ako ang unang nagpaniwala sa iyo na kulang ka.
Hindi ko alam kung paano naging ganoon ang puso ko. Siguro takot ako sa hirap. Siguro gusto kong may isang anak na siguradong aahon. Pero hindi dahilan iyon para gawin kitang hagdan ng ate mo. Tahimik na nakinig si Mirela. Pinagmamalaki kita sa ibang tao ngayon, patuloy ni Adelfa. Pero alam kong wala akong karapatang ipagmalaki ang anak na hindi ko inalagaan ng tama. Masakit pakinggan, ngulit kailangan. Ma, sabi ni Mirela, tutulong ako sa gamot ni Papa. Hindi ko kayo pababayaan. Pero hindi na ako babalik sa dati. Hindi na ako magiging anak na tatahimik para lang hindi kayo mapahiya. Hindi na ako papayag na ang pagmamahal ay laging may kasamang utos, sumbat at pangmamaliit. Tumanggo si Adelfa, umiiyak. Alam ko. Makalipas ng 2 linggo, dumating ang araw ng grand lunch ng Bahay Liwanag. Nakalabas na sa ospital si Nestor. Mahina pa, ngunit pinayagang bumiyahe sa tulong ng doktor. Dumating siya kasama sina Adelfa at Vionel, tahimik na nakaupo sa likurang bahagi ng event area. Wala na ang dating taas noo ni Adelfa. Si Vionel ay simple ang suot, walang make-up at dala ang mga dokumentong isusubmiti niya sa investigasyon bilang bahagi ng kanyang pakikipagtulungan sa authorities. Sa harap ng site, may nakatayong maliit na entablado. Nandoon sina Don Evaristo, Attorney Celandine, Councilor Odelia Frasco, Ilaria, Naya, Gino, Ciro, Tadeo, Aling Berenice at saandaang pamilyang unang makakatanggap ng bahay. Ngulit bago pa man magsimula ang ribbon cutting, dumating si Mayor Armand Quitales sama ang ilang tauhan at media na malinaw na pabor sa kanya. Hindi dapat ituloy ang seremonyang ito. Sigaw ni Mayor Quitales. Maraming violation ng proyektong ito. Ginagamit lang kayo ni Engineer Sarmiento para sumikat. Nagbulungan ng mga tao. Agad na humakbang si Ciro, ngunit pinigil siya ni Mirela. Ako ang haharap. Tumayo si Mirela sa mikropono. Hindi na siya ang batang nanginginig sa hapagkainan. Hindi na siya ang dalagang bitbit ang suitcase sa ulan. Sa harap niya ngayon ang isang lalaking sanay takutin ng mahihirap, ngunit hindi na siya takot. Mayor Quitales, sabi niya, malinaw ang boses. Kung may violation ng proyektong ito, narito po ang lahat ng permit, inspection clearance, structural certifications at community consent documents. Bukas po itong tignan ng publiko. Nguminsi ang mayor. Madaling gumawa ng papel. Doon lumapit si Attorney Celandine, hawak ang makapal na folder. Tama po kayo, kaya magandang pag-usapan din natin ang mga papel na pineke ng opisina ninyo. Ghost beneficiaries, double payment vouchers at relocation funds na napunta sa kumpanyang konektado sa Velcourt Urban Estates. Namutla si Mayor Quitales. Nagsimulang magkagulo ang mga kasama niya. Mula sa gilid, dumating ang mga investigador kasama ang ilang pulis. Hindi ito palabas. Matagal nang inihanda ni Attorney Celandine at Councilor Odelia ang kaso. Habang binabasa ang warrant at order of investigation, nakita ni Mirela si Doña Marcela Velcourt sa isang itim na sasakyan sa malayo. Hindi ito bumaba. Nang makita nitong may mga pulis at media nang nakatutok, pinaandar nito ang sasakyan paalis. Ngulit huli na ang lahat. Nasa kamay na ng authorities ang mga dokumentong magpapabagsak sa kanyang mga kontrata. Hindi naghiyawan si Mirela. Hindi siya ngumiti ng mapait. Pinanood lang niya habang dinadala si Mayor Quitales at sa loob niya may katahimikang hindi niya noon maabot. Hindi ito paghihingati. Katarungan ito. Matapos ang kaguluhan, itinuloy ang seremonya. Tumayo si Aling Berenice sa harap ng kanyang bagong bahay. Hawak ang susi, umiiyak habang niyayakap ang mga anak. Si Tadeo ay nakatayo sa tabi ni Gino, nakangiti habang hawak ang listahan ng mga batang mag-aaral sa Community Learning Center. Sina Ilaria at Naya ay abala sa pag-aayos ng mga pamilya. Si Ciro ay tahimik na lumapit kay Mirela. Nagawa mo, sabi niya. Hindi ako lang, sagot ni Mirela. Tayo. Mula sa likod, nakita niya ang kanyang pamilya. Si Nestor ay umiiyak. Si Adelfa ay nakatakip ang bibig. Tila ngayon lang lubusang naintindihan kung gaano kalawak ang pangarap na minsan niyang tinawag na kalukuhan. Si Vionel naman ay hindi umiiyak ng malakas, ngunit sa mukha nito ay may kababaang loob na noon ay wala roon. Nang tawagin si Mirela para magsalita, humarap siya sa mga tao. Ang Bahay Liwanag ay hindi lang proyekto,
sabi niya. Ito ay pangako. Pangako na ang mahirap ay hindi dapat tumira sa delikado. Pangako na ang bata ay hindi dapat lumaking iniisip na ang pangarap ay para lang sa may kaya. Pangako na ang tahanan ay dapat lugar ng paghilom, hindi lugar ng pagdurog. Huminga siya ng malalim. Maraming taon ang inabot bago ko natutunan ang bahay pala hindi lang pader at bubong. Ang bahay ay dapat may respeto, may pakikinig, may puwang para sa lahat ng anak, hindi lang sa paborito. Kaya sa bawat tahanang itatayo namin, sisiguraduhin naming walang batang matutulog na pakiramdam niya ay hindi siya mahalaga. Palakpakan ng buong paligid, ngunit ang pinakamahalagang narinig ni Mirela ay hindi ang palakpak, kundi ang mahinang iyak ni Adelfa sa likod. Lumipas ang ilang buwan. Si Mayor Quitales ay tuluyang naharap sa kaso at nawalan ng pwesto. Si Doña Marcela Velcourt ay nawalan ng malalaking kontrata at sinampahan ng kaukulang reklamo sa mga kaso na may kinalaman sa housing fraud. Si Vionel, matapos makipagtulungan sa investigasyon, ay hindi nakulong, ngunit nasuspende sa kanyang legal internship. Sa halip na magtago, nag-volunteer siya sa isang legal aid office para sa mga mahihirap bilang bahagi ng kanyang sariling pagbawi sa maling landas na pinasok niya. Isang araw, pinuntahan niya si Mirela sa Bahay Liwanag Community Center. Hindi ko alam kung deserve ko pang maging abogado, sabi ni Vionel habang pinapanood ang mga batang nagbabasa sa loob. Hindi nasusukat ang pagiging abogado sa hindi pagkakamali. Nasusukat yon kung kanino mo gagamitin ang alam mo kapag binigyan ka ulit ng pagkakataon. Hindi pa rin sila bumalik sa dating closeness na hindi naman talaga nabuo noong bata sila. Ngulit nagsimula sila sa mas totoo. Hindi pilit na yakap, hindi peking tawanan, kundi maliliit na hakbang ng respeto. Si Nestor at Adelfa ay hindi na rin bumalik sa dating karinderya. Ibinenta nila ito at lumipat sa mas maliit na bahay malapit sa klinik. Sa mga huling taon ni Nestor, naging mas tahimik ang buhay nila. Madalas silang dalawin ni Mirela, ngunit hindi bilang anak na inuutos-utusan. Dumadalaw siya dahil pinili niya, hindi dahil obligado siyang durugin ng sarili para tawaging mabuti. Makalipas ang ilang taon, pumanaw si Don Evaristo Valderrama ng payapa. Hindi sa ospital na puno ng takot, kundi sa sarili niyang bahay, matapos dumalo sa graduation ng unang batch ng scholars ng bagong itinayong Sarmiento Valderrama Institute for Safe Housing. Bago siya tuluyang nawala, hinawak niya ang kamay ni Mirela at ngumiti. Sinabi ko sa iyo noon. Bulong niya, may mga taong gagawa ng bahay na hindi basta natitibag. Umiiyak si Mirela habang hawak ang kamay ng matanda. Kayo po ang unang nagtayo ng bahay para sa akin, Don Evaristo. Hindi gusali. Paniniwala. Nang pumanaw ito, iniwan niya kay Mirela ang pamamahala ng foundation. Hindi dahil wala siyang ibang mapagkakatiwalaan, kundi dahil nakita niya rito ang bihirang uri ng lakas. Ang lakas na hindi kailangang manakit para patunayang matatag. Sa huling tagpo ng buhay na matagal niyang ipinaglaban, bumalik si Mirela sa San Isidro. Hindi na bilang batang may lumang suitcase, hindi na bilang anak na tinawag na bagay lang maging labandera. Bumalik siya bilang Engineer Mirela Sarmiento Valderrama Foundation Director upang buksan ng unang Community Learning Center sa mismong bayan kung saan siya unang natutong mangarap habang naghuhugas ng plato. Nasa harap niya ang maraming bata. May mga anak ng tindera, anak ng tricycle driver, anak ng labandera, anak ng magsasaka, anak ng mga taong madalas sabihang hanggang dito lang ang kaya. Sa likod ng mga upuan, naroon sina Adelfa, Nestor na nakasaklay, at Vionel. Tahimik silang nakatingin sa kanya. Tumayo si Mirela sa harap, hawak ang lumang ballpen ni Don Evaristo na ngayon ay nakalagay na sa maliit na case. Tinignan niya ang mga batang nakatingala sa kanya. Kapag may nagsabi sa inyong hanggang dito lang kayo, sabi niya, malinaw at buo ang boses. Huwag kayong makipag-away para lang patunayan ang halaga ninyo. Mag-aral kayo, magsikap kayo, humanap kayo ng taong maniniwala sa inyo, at higit sa lahat, maniwala kayo sa sarili ninyo. Maglakad kayo pasulong hanggang ang mismong buhay ninyo ang sumagot para sa inyo. Sa labas, maliwanag ang umaga. Sa loob ng bagong learning center,
nagsimulang pumalakpak ang mga bata. At si Mirela, ang dating anak na laging naiwan sa likod ng pangarap, ay ngumiti ng payapa. Dahil sa wakas, hindi na siya nakatayo sa pintuan ng bahay na ayaw siyang papasukin. Siya na ngayon ang nagbubukas ng pinto para sa iba.